Yes, hello mga ka-people. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. Ang next, salamat po sa patuloy na support nyo sa akin sa mga videos, sa mga traveling event, mga traveling namin, at yung mga kahit yung mga inspirational messages ko. Thank you for always supporting me, and mga apo, mga anak. May isi-share ko na rin po sa inyo yung video namin na baka kami ay pumunta ng Baguio. At sabi nga namin, meron pa kami hindi mga napupuntahan lugar katulad ng Sakura Farm in Alto, Benguet, na we thought that napakalapit. Yung pala napakalayo. It's 2 hours away from Baguio. Pero kahit malayo siya, sulit naman dahil kitang-kita mo naman yung ganda ng Sakura Farm. But ibibigay ko kayo ng tips regarding that matter. Thank you so much. Go to my video. Yes, gaya nga na sinabi ko, nag-stay kami dito sa Baguio, sa Brent Hill, Baguio. Maganda ang kanilang mga unit at affordable naman ang prices nila. May isang unit ang kinuha namin with 2 bedroom. Ito may maliit na silang kusina with refrigerator, and then sala where you can stay and bonding with your family. Meron din bedroom sila doon. Dito itong bedroom na ito, magkakasya dito ang another 2 foam na pwede pang 4 na tao pa. Malalaki yung kanilang mga kama. Another bedroom. At pasensya na dahil kasi bagong gising, nakalimutan ko nung uno na dating namin, naalala ko na lang nung natulog na gising kami. Yan. At medyo may tao doon sa kusina, kaya medyo miyaman ng konti. Ayan, natakot yun, nahiya yung isang aming kasama. Talikod siya. From doon, makatanaw niya sa terrace yung ganda yung paligid, malamig, ayan, at yung mga trees at yung another tower, another ng condo, ayan. Kita nyo naman, ito na yung ito na yung ating CR. Kaya lang isang CR lang doon, kaya naghihintayan talaga kami para talaga. Kaya pero malinis naman at maayos ang kanilang tubig. Pwede kayo may hot water na pwede ninyong pagkasahan. Ito, punta tayo sa Burnham Park. Yan. Dumaan muna kami dyan bago kami pumunta sa Sakura Farm. Space na kami. Kahit yung matatanda ay and then yung aking mga ito, nagpunta kami sa amusement park, yung Burnham Park. Nag-try pa rin sila ng roller skating. Hindi naman, parang wala rin silang gana kasi nahihirapan din silang mag-roller skate. Yan. Ito, hindi ko alam yan, kung ano yan. At makikita niyo naman, ang ganda. At kung gusto niyo talagang mag-roller skate, at sanay naman kayo, punta ka sa Burnham Park at mag-practice para sa roller skating. Here is North Faceview Restaurant in Baguio Ray. Isa sa mga pinakadadayuhan din nilang Baguio ay ng resto dito sa Baguio. Ito, kitang-kita naman yung pag na talagang bumababa. Yan, view and plate. Yan. Kitang-kita. Yan, kumakain muna kami kasi pagkatapos yan, diretso na kami sa Sakura Farm. Parang Baguio Farm. Yung naka-red na na yun, ayan, ang ginaya namin na guide tour namin, grab. Na siyang nagdala sa amin dito sa Sakura Farm. Kaya nga, na po namin ito Sakura. Ito na kami sa Sakura Atok. Yan, Atok Benguet po ito. At makikita natin ang ganda ng kapaligiran. Ganda ng sa malayo pa lang makikita mo na matatanaw kung mahilig ka sa nature at mahilig ka sa mga flowers and plants.
Mai-enjoy mo talaga ito kahit lalaki ka, babae ka, mahilig ka talaga sa mga plants or flowers, ay mai-enjoy mo yung mga bulaklak na ibang klase na minsan na doon mo lang makikita. Natatanaw niyo ba yung pinakabundok doon sa na yan, yung Mountain Province, sabi nila other side na yon, Mountain Province na yun. Pero ito po ang siguro ito yung ano na ito, bago pa lang ito, hindi katulad ito ng Northern Blossom na sana pupuntahan namin. Pero dahil nga sa plano namin unahin namin muna ng pinakamalayo, hindi naman namin napuntahan dahil gabi na hapon masyado, nasira yung plan namin, kaya ito pumunta kami rito sa Sakura Plan. Ayan, yung inaano namin yun yung mountain rice terraces. Makikita nyo yung ibang klase ng mga flowers dito sa Sakura Farm. Ano nga lang, dahil hindi panahon ng mga bulaklak, kaya medyo tsaka ongoing yung construction nila. Siguro pag fully complete na yung construction nila, napakaganda na itong Sakura Farm na ito. Yan. If you want to ride a horse there, pwede mo po kang mag-ride dyan. Pero mas maganda syempre maglakad ka na lang para makikita mo yung ganda talaga ng mga halaman. Ito halata talaga na ano pa lang sila, nagtatanim pa lang at inaasikaso pa lang nila na para umayos yung mga bulaklak na ito na yan. Iba-ibang klase ng mga halaman, flowers na inyong makikita na maganda rin pang selfie. Yun, ganyan yun ang terrace, yung banda dun na. Malapit na kasi kami sa Sagada. Yan, sa Mayraisa, yan. Nakita, ano na yun. Sa kabila niya, mga ilang tanawin, makikita mo na. Yan, mula din sa kinararap na kinatatayuan ko habang ako ay nagbibideo ng mga flowers and plant na to, yung lawak, yung ganda ng tanawin na marirefresh ka at talagang makikita mo yung ganda ng gawa ng Panginoon, the plants and the flowers na ibang kulay na kung makikita mo na paano kaya nagawa ito ng Diyos, diba? Ibang klase, ibang amoy, ibang texture. At tinanong na lang ng tao, kumbaga inalagaan ng tao para lalong maging blooming yung mga bulaklak na ito na pwede mo sa inyong ng mga bagay na bibili at ilalagay nyo sa inyong bakuran at mga garden na ito. Hindi ka nahilo? Ito, hindi ko alam kung ano to hindi ko maalala, pero mag-comment sa comment nyo na lang yan kung ano mga ang bulaklak yung puti na yun. Hindi ko talaga siya maalala. Yan. Ito yung pwede ka mag-selfie dito. Asan yung dalawa? Pagamat napakalayo niya, 2 hours from Baguio bago ka makarating dito. Pero sulit naman. Pagdating mo naman dito, mapapabaw ka na mas maganda at marirefresh ka. Kaya mo siya maghintay. Makita mo yung lakas ng fog, yung alam yung fog pa sa Eka lang, maghintay ka. Benguet. Ayan. At napapahinga ka. Magkakaroon kayo ng kumbaga sa yung meron din yung na coffee shop na pag napagod na kayong kalalakad ay pwede kayong mag-cafe, pag-merienda. Ayan. Ito yung ganda ng na yan. Kaya ng halaman mo. Akala mo yan. Dito ba nabibili yung repolyo na ren, Jay? Repolyo. Punta nga kami dyan. Nang pauwi na kami. Pinipitik. Ay, ang lakas talaga ng ng lalim. Ang kapal ng fog na. Pag nagdadrive yung aming driver, ay hindi zero visibility na. At okay lang. Pero napapunta kami, makita nyo ang ganda ng panahon. Simunod to kasi, sabi niya, ito yung pinipitik. Makita nyo yun dyan sa video. Ang tip ni Lola ni Granny Astro sa inyo, kailangan konting ingat kasi pag makapal ang fog, ang tendency nyo talagang
pag medyo malabo ang mata mo, baka maaaring madulas ka at mabangga. Ang katulad nung pauwi na nga kami, umulan pa. Kailangan doble ingat, double ingat. Yun ang text ni Lola na ni Granny Esther na mag-double na ingat, tsaka kailangan marami ka rin kasi blind spot kasi paliko dito. Di ba alam, may kasalubong ka na palang truck, kaya ang mga tips ni Lola ay dapat maging maingat at huwag kampante sa iyong kakayahan kasi anytime may masasalubong ka, magbubulaga ka na dahil sa yung ano ba ng pagdodrive. Kita mo yung mabulak ko yan ng Daisy yan eh. Maliliit na Daisy ka pa, nag-blooming pa lang siya bago mga tanim pa lang. Naano rin ito eh, dinaanan ng isang mga kasama namin hindi siya dumaan sa daanan, hindi siya nag-ano dyan. Nakunan ko rin ng babies yan. Tuwan-tuwa siya kasi ngayon lang nakita yung dami, yung bulaklak, yung ganda ng mga bulaklak na nandiyan sa Sakura Park. Kita nyo naman diba? Ganda. At maraming, along the way, maraming bulaklak ng cabbage, at yung sayote. Yan. Along the way, marami kang makikita. Ito yung papunta kami. Kita nyo yung mga, ayan yung rainbow na nakita sa habang papunta kami. Ang ganda ng mga tanawin. At tamangha-mangha kami dahil nakita kami ng rainbow. Ayan. Dahil siguro sa lakas ng fog, tapos yung ano ng araw ay naging daan para magkaroon siya ng rainbow. Diba? Kala mo nga bababa ka mo ng ulap na yan. Pero ang totoo niyan ay talaga niyan malalaglag na yun kasi ulan na. Kasi napauwi na kami, umulan, ang lakas talaga ng ulan, tapos pinuha pa ng fog. Kaya nga gaya ng sinabi ko, kung gusto nyo pumunta dito sa Atang Benguet, sa Sakura Farm o sa Northern Blossom, sa Atlas High ay hanggang drive, maraming blind spot. Ito na yung pauwi na kami. Ito, kita nyo. Maaga pa yun, siguro nasa 4 or 5 pa lang, pero dahil sa kapal ng fog, may mga kasalubong namin, minsan naghihingi na sila ng ilaw. Ayan, kitang-kita nyo naman, ang ganda-ganda. May mga part na may makapalang fog, may part naman along the way na maano ang araw naman, katulad yun. Diba, kala nyo yung ulap, nasa baba na. Kitang-kita yung kala mo yun, nasa baba yung ulap. Napakaganda siya na nagko-cover doon sa mga. Ayan. At napakaganda naman talaga. Kaya lang, sobrang dahil kung may hiluhin ka, kasi lagi paliko-liko, maraming blind spot, liliko, mahihilo ka. Tapos pag medyo mabilis pa nga mag-driving driver mo, mahihilo ka. Gaya yung kasama namin, sa upo siya sa harapan, nahilo talaga siya. Ang ginawa niya, itinisip niya lang, tinundag niya. Abuti na lang ako, na merong akong sakit sa yung motion sickness, gaya ng apo ko, ay hindi ako gaano nakaramdam ng hilo, bagamat parang iba rin yung pakiramdam ko, pero hindi ganun katindi. Katulad ng nangyari na sa kasama namin din sa kotse na hinayay namin. At pagbilib ako doon sa driver, yung driver na hinayay namin ay talagang siguro kabisado niya yung daan kasi yung bawat blind spot, mabilis pa siya magpaandar, pero alam niyang kumabig agad, alam niya kung paano agad.
kasi mabilis kahit umuulan, kahit umuulan na ano, ito yung kasama namin sana, diba? Pilikit na nga lang daw yung kanyang mga mata. Kasi kanila kapal ng pad, minsan zero visibility na hindi mo na makita yung daan. Pero yung driver namin ay sobra na hindi pa ako expert ka kasi maraming blind spot, maraming palikul-likul, maraming bubulaga ka na sa mga pero kaya nyo ikabi yung kanyang manibela. At mabilis ano pa yan, mabilis pa yung takbo niyan yan. Hindi mabagal na nasa 60 or 80 o sa ano pa yan. Ngayon, pauwi na nga kami. Kinabukasan, bago kami umuwi, bago kami bumaba. Tumahan muna kami sa right park kung saan bigyan namin kahilingan yung mga bata, ng mga mami nila yan, sumakay ng kabayo. There we are. At isa sa raw sa mga kabayo na yan, tuwan-tuwa yung mga kasama namin, isa sa mga kabayo sinakay nila, isinakyan din ni Anne Curtis nang sila ay nag-shooting dito sa Baguio. Yun ang sabi ng isa sa nabasabi ng tour guide natin. Ayan. Nagpa-picture ko doon sa kabayo. Inaano niya kayo. Ang hila niya yung ano ko sa yung sleep ko sa likuran. Nakita niyo naman na pinicture ko yung mga kabayo. Dito sumakay na kami. Nakasakay na ako ng ano na yan. At nagsilbi akong camera woman nila kasi sa likod. Andun ako sa likod. Sa pinakaharapan. Tapos sabay-sabay kang mag-gadak. Ayan na. 1 hour yung ano namin. Medyo pricey para sa akin. Medyo pricey yung ano kasi 6,000. No. Kasi ito, 600. 10 kami. 6,000. Tama, 6,000. Plus, babayaran mo pa yung tour guide mo. Yung hahawak ko sa kabayo. Di mo 10,000 ka na. Atras ang sana yung anak ko. Kasi sobrang mahal naman, 10,000 na. Pero siguro dahil na naramdaman din nung may-ari na atras kami, binigyan na kami ng discount, 6,000 na lang ata. Wala na para 6,000 na. Yun, wala na daw. Kasi sila naman yung ibang nakabayo na may-ari lang ng isang tao. Kaya okay lang na siguro siya na bahala doon sa mga tour guide nila. Yun. At na-experience namin yung 1 hour drive. Inikot namin yung mga kalye doon sa may right park. Ang ano ko lang, masakit sa puwet kasi matigas yung upuan, hindi yung sa may paa. Parang hinihipitan ka ng ganoon na which is masakit din. Pero in general, experience namin masarap at masarap ang pakiramdam makasakay ng kabayo. Parang sa edad nung ito kakabahan ka na. Pero pag medyo malakas ang loob mo at sanay ka naman na mga ganyan-ganyan mga sakay-sakay, okay lang. Tingnan ako. Nagsilbi akong yung camera ko, inilagay ko sa ilan ako, sa likura. Kaya yun, pila-pila ko nakikita nyo yun. Pilat ng kabayo na yun sa tanong. Kami yan, kampo kami. Nagaano doon sa nilakbay namin. 1 hour yan. Sakit sa pwet. Tapos parang inip ako. Siguro dahil hindi ako sa pero doon sa mga mahilig sa mga sa kabayo, mag-ride, horseback riding, yung 1 hour siguro para maiksian pa nila. Pero ako dahil matigas sa puwet, nararamdaman ko na yung sakit sa puwet. Then, kasi matigas yung leather na sinukuan ko. And then yung sa may paanan, di ba yung sa may saddle ba? Parang naipit doon sa may bandang paa ko. Kaya parang masasaktan ako. Kaya minsan ginagawa ko. Niluluwagan ko, inaalis ko. Pero hindi na pwede, kasi baka ma-out of balance naman ako. Yan. Kaya tiis sabi nga, kung halimang gusto mo paganda ng katawan, paganda ng mukha, paganda ng hair, tiisin mo yung mga hapdi ng mga gamot, tiis ganda. Ito naman, tiis yung, anong tawag doon?
tiis ka ba? Magtiis ka kung gusto mo magsaya, di ba? Tiis saya, kaya yun. Enjoy mo naman, syempre. Saka, itong mga bagay na ito ay once in a lifetime. At, ang mga bagay na ito, dahil isa rin sa mga tips ni Lola, ni Granny Esther nyo, grab everything, kasi once lang ito. And then, choose always to be happy. Kasi nga, ang Diyos din, nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon na maging happy tayo in a simple way, sa mga simple way, sa mga taong ginagamit niya para at least ma-experience natin yung mga ganitong mga bagay. Kasi, wala naman tayong masyadong budget para sa ganun. Dito, pero may mga tao talaga na maayos at maganda naman ang nila sa kanila. Na siya naging channel of blessing na nag-share ng kanilang blessing at very, very blessed tayo dahil to those person, lalo ng mga anak ko, those people, lalo rin mga anak ko, mga anak ko ay na-experience natin ng mga bagay na ito kasi hindi lahat ng tao nakakaranas nito. Yung iba ay pinagmamagkata ng mga anak, yung iba ay wala ng anak, yung iba ay saan-saan. Pero we are blessed, daily by God. So dapat yung pag ganitong may mapagkakataon, tips ni Granny, enjoy the most of it. And don't ever forget. First of all, God, gives opportunity and privilege. But also those people na ginagamit ni Lord. Ayan. Diba? Tama lang yan. Ito yung pauwi na kami niyan, palabas na kami ng Baguio na yan. Meron din akong, yung huling ano ko ay yung pababa na kami ng Baguio niya. Pauwi na kami. From Right Park, kumain muna kami sa circus, then bumaba kami. Tingnan niyo yung park. Sa Gion. Pababa na kayo niya, papunta na kayo niya. Lapit kami sa laon niya. Kitang-kita mo, pag pupunta kami sa laba, pag yung palit kung naman na camera yun ito, kita mo lumalakad talaga yung park. Gusto ko talagang tignan ito sa Baguio. Kasama yung gusto ko sa Baguio. Binugo bigla. Yun. Ang hindi ko naman gusto sa Baguio ay sabi-sabi yung mga dahil. Yung araw, yung unang punta ko doon, hindi ganyan crowded. Malamig talaga. Hindi ka tulad mo medyo leso ng iba. Kasi siguro dahil nahaharangan ng maraming mga dahil. At in general, napakaganda pa rin ng Baguio. So, papunta na kami yan, seaports na yan. At gusto ko isa-share niya yung ganda ng tanaw. Gaya nga na sinabi ko, enjoy the most of it. Enjoy every little things, the big things na nakikita mo ng yung mga mata, like the clouds na napaganda na hindi kayang gawin ng tao na lagi natin iisipin na ang Diyos ang siyang nilikha niya, His powerful hand, work of arts na siyang gumagawa ng lahat ng yan na pagtitignan mo pagkaganda na hindi kayang duplicate ng tao dahil walang kakayahan ng tao na gawin ang mga bagay na ito. Yan sa T-Flex pa yan tayo. Bakit pa yata? Tama, nasa Tarlac pa yan. At pauwi na kami niyan. At gusto ko ipakita sa inyo na kung nais nyo punta uli ng Baguio ng bakasyon at gusto nyo makita yung Sakura o muna sa lahat, mag-prepare kayo ng pasensya. Kasi siyempre mahaba ang biyahe and then ano pa rin, kung may motion sickness kayo, may Bonamine, uminom kayo. Tapos expect nyo na maraming maraming blind spot na kayo mag-ingat sa biyahe. And then find condo or mga bahay na transient house na pwede ninyong upahan for 2 to 3 hanggang 1 week.
gusto nyo taga malibot ang Baguio. Yun. Kasi, 1 a day, 2 days, 3 days, hindi ka kasya. Gaya ng pagpunta nga sa Cebu and Bohol, 7 or days or 1 week, maybe could be enough. At talagang pasyalan lang ang pupuntahan mo. Either Bohol, Baguio, Bohol, Cebu, or Baguio, ngayon sa Baguio nga. At prepare a lot of money. Kasi maraming magpilihan mga gulay. Prepare ng space sa sasakyan ng gulay, strawberry, ng toyo, maraming mga atsuba-atsuba ng mga pasalubong. Pwede yung bilhin. And then kung gusto nyo naman, kung business-minded kayo, magbili kayo ng honey, mga doon na mga pasalubong, yung gulay, dapat ibenta nyo dito. O, diba? At least, truly. Diba? At ito na kami, nasa SCTEX na kami. Going back home. Pauwi na kami sa Castillejos. At, gaya nga na sinabi ko ulit, para hindi naman maano yung biyahe nyo, hindi kayo ng maraming kura kasi benta. Kaya, diba, baba naman kayo ng La Union. Maraming mga bagong, mga isla, mga bilis, mga mais. Hindi nga pagbenta nyo. Di ba yung sulit? Pero kayo, at least nagpagbenta nyo, siyempre, may tubo. At makakalesin yun doon sa mga nagastos nyo. Umalay nyo, di pa kayo nabenta. Di parang nag-libre na rin yung pinapunta nyo sa Baguio. Diba? Kung medyo malaki-laki ang inyong sasakyan. Pero malaking time at marami kayo, makontento na lang kayo sa mga maliliit, mga konti-konting gulay o mga pero mas masarap talaga pumunta ron pag nakabag ka. Kasi nga, di matambak yung mga gulay pa uwi. Yan. Tapos, ibenta mo dito pa baba. At, siyempre, tutubo. O, diba? Kikita pa kayo. Yan ang maganda sa papunta natin sa ating mga pasyal-pasyalan. At sa pagpasyal natin, lagi na isipin, pag uwi, dapat hindi lang mag-ahasang tayo, kundi kailangan kumita rin. Yan naman yun ng mga business-minded na hindi lang tayo na pleasure, kundi nakaano rin tayo na kumbaga sa pag lang natin isipin lagi leisure, pleasure. Ano yung kaakibat nito? O di, bumili ka ng mga nandun sa lugar na yun, and then, ibenta mo pag uwi. O, diba? Kikita ka pa. Para hindi gano'ng masakit sa bulsa. O, at least, pinaikot mo pa yung pera mo. Malay mo, basta saka marami ka na benta. Naging libre pa yung pasyal nyo doon sa Baguio o kung saan lugar kayo na roon. Okay? Did you know, Susan Dalaga Mountain, Dilopihan Boundary pala Florida Blanca. Lagi ka mo tinitigyan kamo yan pag dumadaan kami ng SCTEX. Pero kasi ang ganda-ganda niya. Pero ano daw yan, yung maganda raw yung resort dyan sa may susong Dalaga. At I hope you enjoy seeing my video. Next video po namin ay Palawan. I hope also na magkita tayo doon uli sa Palawan. First time kong pupunta ng Palawan. And I hope, thank you so much. Thank you for watching my video. See you. Bye.